Panapanahon ng pagkakataon, may babalik bang kahapon? Natatandaan mo pa ba nang tayong dalawa'y unang magkita, panahon ng kamusmusan, sa piling ng mga bulaklak at halaman, doon tayo nagsimula mangarap at tumulak. Natatandaan mo pa ba sa punong mangga at ang inalay kong bumamela, magkahawak kamay sa dalampasigan, malayang tulad ng mga ibon, ang gunita ng ating kahapon. Ang mga puno't halaman ay kabiyak ng ating gunita, sa paglipas ng panahon, bakit kailangan ding lumisan? Panapanahon ng pagkakataon, may babalik bang kahapon? Kilalang kilala ang Biak na Bato hindi lamang sa likas na ganda nito, kundi pati na rin sa mahalagang papel nito na ginampanan sa ating kasaysayan. At narito si Kuya Rod upang magbigay sa atin ng ilang mahalagang impormasyon tungkol sa Biak na Bato. So kami po mga taga Biak na Bato, ang samahan ng mamamayan para sa kalikasan ng Biak na Bato, o People's Organization o Local Guide ng Biak na Bato National Park. So ang Biak na Bato po ay isang makasaysayang lugar dito sa aming parke o din sa aming bayan, sa bayan ng San Miguel de Mayumo. So mga katipunero po ay magbuhat sa Cavite. So marami po silang mga bayan na dinaanan. Nagbuhat sa Cavite, dinaan nilang Montalban, kung saan. Tapos nanggang sa marating sila dito sa Biak na Bato. Saan dito sila muling nagbuo ng gobyerno. Yun nga po yung gobyerno nilang naisbuin, yung katipunero, yung katipunan. So dito po sa Biak na Bato, marami pong mga kuweba rito na ginamit nila. Tulad po ang Bahay Paniki sa po yung Aguinaldo Cave. Saan yung Aguinaldo Cave? Yun po yung ginamit nilang opisina nila ni General Emilio Aguinaldo ng panahon ng Katipunan. Tapos yung pinaka-highlight nito, yung Bahay Paniki. And then yung Dao Tree, yun po yung pinaka-makasaysayan puno dito sa buong Biak na Bato. Yun na po yung pinakamalaki at pinakamataas na puno sa buong nasasoopan ng Biak na Bato. Yun po yung Dao Tree or Centennial Tree. So yun po ang significant po ng puno na yun. Ay yun po yung ginamit ng watchtower ng mga katipunero dati. So pag nasa taas po kayo ng puno ng Dao na yun, kita nyo itong buong Biak na Bato na to. Pagpasok din sa entrance. As ilan po dito sa kuweba rito, tulad sa may kabilang site, sa may Sitio Balingkupang, iapat na kuweba, na Yongib 1, Yongib 2, tanggapan sa Yongib 3. So yung pong tanggapan, na kung saan po doon po nila tinatanggap yung mga bagong sumasapi sa katipunan. Tapos po yung Yongib 1, yung tinatawag na ambush cave. Kung saan yung mga katipunero ay nag-i-stay sa loob ng kuweba para maabisado nila yung loob ng kuweba. And then merong isang katipunero na magpapahabol sa mga Kastila at biglang papasok sa loob ng kuweba. So doon na nila pinapatay yung mga Kastila. So hindi lahat ng mga napapatay nila doon ay mga Kastila, kundi mga kapwa rin nila katipunero sa sobrang dilim. And then para kung merong mga katipunerong sugatan, so dinadala po nila sa Yongib 2, na kung saan yung Yongib 2 ginagamit nila dating hospital cave. So doon po ginagamot yung mga sugatang katipunero at mga hapong-hapong galing sa pakikipaglaban. At saka ang naging silbi pong nurse doon ay si Trinidad Texon. Siya po yung head nurse doon sa Yongib 2. And then para po sila makakuha ng mga medicine, mga pagkain, then mga gamit nila sa pakikipaglaban. So yung pong isang kuweba ron na storage o yung Imbakan Cave.
So katabi lang po siya ng Yungib 2. Doon nila kinukuha lahat ng mga kagamitan nila. So kaya po nilayo po yung Yungib 2 saka yung Yungib 3 para kung sakali mang matuntun ng mga kalaban yon, kung saan sakaling dumaan sila doon, unahin nilang dadaanan yung Tanggapan Cave saka yung Ambush Cave. So marami ng mga katipunero doon na abang sa nila para hindi sila makapasok sa may Hospital Cave at sa Imbakan Cave. Yun lang po. Tapos din sa Biak na Bato naman, so magbuhat dito, mga malaking bato rito ang pinagkublihan ng mga katipunero dati. Kaya dito sila nagwagi sa Biak na Bato. Gaano po kalaki yung Biak na Bato? So dati po siyang may sukat na 2,117 hectares. So sa ngayon po nahati-hati ang 2,117 hectares sa 4 na bahagi. So yung iba po napunta po sa mineral reservation, watershed, forest reservation at national park. So ang natitira po nakabuang sukat ng national park ay 659 hectares na lang. Ano-ano naman po yung iba't ibang uri ng halaman at hayop na makikita dito sa Biak na Bato? So, ang makikita po rin sa Biak na Bato ay malalaking puno. Tulad ng dao, balite, kupang, at iba pa. Marami pang iba. At yung pong mga hayop, dati ang nakikita dito ay yung mga unggoy, mga bayawak, mga ahas, and then yung mga baboy damo, pusa. Panapanahon ng pagkakataon, may babalik bang kahapon? Natatandaan mo pa ba nang tayong dalawa'y unang magkita, panahon ng sa piling ng mga bulaklak at halaman, doon tayo nagsimula mangarap at tulad. Natatandaan mo pa ba inukit kong puso sa punong mangga at ang inalay kong gumamela, magkahawak kamay sa dalampasigan, malayang tulad ng mga ibon, ang gunita ng ating kahapon. Ang mga puno't halaman ay kabiyak ng ating gunita sa paglipas ng panahon. Bakit kailangan ding lumisan? Panapanahon ng pagkakataon, may babalik bang kahapon? Ngayong ikaw ay nagbalik, natulad ko rin ang iyong pananabik, makita ang dati